papuri ko sa'yo'y alam, luwalhatiin ka magpakailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Iwanan niya ay nagniningning sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Iwanan niya ay nagniningning sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Amen, Lord. Hanapin ko ba sa ligayang nadarama ko? Pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Oh, Diyos buhay, Ikaw ang Diyos na buhay. Ang papuri ko sa'yo'y alay, luwalhatiin ka magpakailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Iwanan niya ay nagniningning sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Iwanan niya ay nagniningning sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay, ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Iwanan niya ay nagniningning sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Iwanan niya ay nagniningning sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay, todo bigay, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay, todo bigay, ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay, todo bigay, todo bigay, todo bigay, todo bigay, todo bigay. Yes, Lord, todo bigay. Jesus, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Jesus. Amen, Lord. Todo bigay ng pagpupuri, tanging ngalan mo ang aming isisigaw. Jesus, na makapangyarihan sa lahat. Tanging ikaw lang ang aming aawitan, na mga awiting nararapat na para sa iyo lamang. Kaya hayaan mo muli na ulitan ka namin, Panginoon, ng walang hanggang awiting ito.
di kayang nilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Habang panahon, wala kang katulad, Ama, hindi ka nagbabago. Minsan pa po natin awitin. Lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, yes Lord, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay
are our God in our life. Thank you, Lord, for everything that you've done. Ikaw ay mabuti sa amin, Panginoon. Sinasabi namin hindi dahil nabubutihan lang kami sa iyo, kundi ikaw ang Diyos na mabuti. Kaya sinasabi namin, Panginoon, ikaw ang mabuting Diyos. Yes, Lord, we declare that, Lord. Ikaw ang mabuting Diyos namin. Ikaw ang lahat sa amin. Walang makakapantay sa taglay mong kapangyarihan. Amen. Yes, Lord. Patuloy ka namin aawitan sa iyong kabutihan. Pasasalamatan ka namin, Panginoon. Dahil ikaw ay mabuti sa bawat buhay namin. Yes, Church. Itaas po natin ang ating mga kamay bilang tanda ng kapangyarihan ng Diyos na siya ay mabuti sa atin. Lakas at pag-asa ng aming puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa iyo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Malayo po tayong sabihin sa ating Diyos na buhay. Yung mga nadarama natin, yung pag-thank you natin sa Kanya, yung mga blessing na ibinibigay niya, yung mga pagkakataon na ibinibigay niya sa atin. Pangalawang buhay na ba yan? Thank you, Lord, sa pangalawang buhay na pinagkaloob niyo sa amin. Sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o maguguli, maging sa ilim ng gabi. Ikaw ang aming salbigan ng Diyos. Ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aming puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan
sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa amin. Salamat, Panginoon. Dalamhati at sa kabiguan. Nakakaramdam ka ba ng kabiguan ngayon? Nandiyan ang ating Diyos na buhay. Lumuluha ba ang puso mo? Dahil ika'y nasugatan, nawalan, ng mahal. Andito ako, ang Diyos mo. Nandito ako, anak. Bukas palad, nag-aantay sa'yo. Salamat, Panginoon, sa bawat dalangin na answered prayer sa aming buhay. Sa kalakasan na parati namin ginagamit upang magtrabaho. Salamat, Panginoon, sa pagtuturo mo, Panginoon, sa bawat isa. Sa pagtutuwid, masakit man, nakakaiyak man, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aming sa palangasang sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aming dalangin, sa kalakasan sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa amin. Salamat, Panginoon, ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa
sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulot. At salamat, Panginoon, sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Yes, Jesus! Jesus, sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa katagumpayanan ng gawain ito, sa pagpapalaman ng pag-ibig niyo sa bawat isa. Ngayon, umagang ito, Panginoon, lalo na po sa iyong mga anak, na talagang, Panginoon, todo iyak sa pagkikipagkilig sa inyo. Sila po ay ino-impress. And Lord, ganyan po ang aming mga kapitbahay na nakakarinig ng aming mga tinig ng iyong mga salita. Ay i-bless niyo rin po sila, Panginoon. Lahat po ng pasasalamat at kapurihan ay ibinibigay namin sa nag-iisang Diyos, nag-iisang mabuti sa aming buhay. Walang iba kundi si Yesu Cristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen! And to God be all the glory. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you so much, Lord, sa inyong kabutihan sa bawat isa. Salamat din sa ating music team. Salamat din po sa bawat isa ng dito. Sige po, patuloy po tayo ngayong year 2021 sa ating pong series sa Genesis. Sa Genesis na po tayo, huwag kayong malapit na po tayo makarating sa Revelation sa ating series. Malapit na tayo sa pahayag. Kunting tiyaga pa. Okay, Genesis chapter 12. Dati po, dati natin iniwan na si Genesis, ay si Abraham ay tinawag ng Diyos at siyempre sa pagkatawag sa kanya ng Panginoon, meron siyang dapat iwanan, meron siyang dapat na i-give up para sa pagsunod sa Panginoon. At sumunod nga siya, ginawa niya nang walang complain, walang tanong, ang pagsunod niya sa Panginoon. At dito na po tayo sa ating kasunod na text. Yan, Genesis chapter 12, verses 10 to 20. So buksan ninyo ang inyong mga Bible. Pag hindi nyo nakita dyan, sa ating screen, meron din po tayong mga Bible. Chapter 12. Chapter 12, verse 10 to 20. Tayo po'y tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng Panginoon. Okay. At 10. Nagkaroon ng tagutong sa lupaing yaon. At bumaba si Abram. Dito ako sa ating Nagkaroon ng matinding tagutong sa lupaing yaon. Kaya si Abram ay dumako-dako pa sa timog sa lupain ng Ehipto
upang doon muna manirahan. 11. Nang nangyari, nang siya'y malapit ng papasok sa Ehipto, ay sinabi niya kay Sarai na kanyang asawa, narito ngayon, talastas kong ika'y magandang babae sa tingin. At mangyari na pag makikita ka ng mga Ehipsyo, ay kanilang sasabihin, ito'y kanyang asawa, at ako'y kanilang papatayin. Datapwat, kanilang ililigtas kang buhay. Isinusumamo ko sa iyo na sabihin mong ikaw ay aking kapatid, upang ako'y mapabuti dahil sa iyo at upang ang kaluluwa ko'y mabuhay dahil sa iyo. At nangyari, nang pumasok si Abram sa Ehipto, nakita ng mga Ehipsyo na ang babae ay napakaganda. At nakita siya ng mga prinsipe ng Faraon, at kanilang pinuri siya kay Faraon. At dinala ang babae sa bahay ni Faraon. At pinagpakitaan nito ng magandang loob si Abram dahil sa kanya. At nagkaroon nga si Abram ng mga tupa, at ng mga baka, at ng mga asno, at ng mga aliping lalaki, at mga alilang babae, at ng mga asno, at ng mga kamelyo. At sinalot ng Panginoon si Faraon at ang kanyang sambahayan ng malaking pagsalot dahil kay Sarai na asawa ni Abram. At tinawag ni Faraon si Abram at sinabi, ano itong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo ipinahayag sa akin na siya ay iyong asawa? Bakit sinabi mong siya ay aking kapatid? Na ano pat siya ay aking kinuha upang maging asawa? Ngayon nga'y nariyan ang iyong asawa. Siya'y kunin mo at yumaon ka. At nagbilin si Faraon sa mga tao tungkol sa kanya. At siya'y kanilang inihatid sa daan, at ang kanyang asawa, at ang lahat ng kanyang pag-aari. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, salamat po sa iyong presensya. Salamat po sa patuloy na pag-abot sa bawat isa sa amin. Ngayong magang ito ay patuloy kaming lumalapit, dumudulog, Panginoon, sa inyong habag, sa inyong trono, God. Patuloy niyo po kaming katagpuin at abutin. Mangusap ka sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso, excited, isip na bukas, Panginoon, at willing, Panginoon, na makinig sa iyong salita. Ito po ang aming nagkakaisang hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Maupo po tayo. Malalim yung ating binasa. Parang anong version kaya yun? Napakalalim, ano yun? King James Version. Sa Tagalog, King James. Okay. Ang title po ng ating teksto, When Trials Come. Pag dumating ang mga pagsubok sa buhay natin. So, paano nga ba? Paano ba tayo nagre-response kapag dumating sa buhay natin ang mga pagsubok? Ang maganda sa Bible, no? Kahit yung mga karakter, mga patriarchs, mga taong tinawag ng Diyos, mga taong nandito sa loob ng Bible na to na sinulat, ang maganda sa Bible, kahit yung kanilang mga flaws, kahit yung kanilang pagkakamali, kahit yung kanilang failure, ay hindi tinatabunan ng Bible. Bagkus nilalahad at hinahayag talaga sa atin. Hanggang sa ngayon, inaaral natin yung mga buhay ni Abraham katulad ngayon. So titingnan natin kung paano niya hinarap yung pagsubok nung siya'y tawagin ng Panginoon. Marami pa pong iba, katulad nila Jacob, na Jacob sinungaling, no? Manluloko, manlalamang, si Solomon, at si David na napakaraming asawa, polygamy. At kahit ang mga disciples sa New Testament, sablay. Kahit si Peter nga dininay ang Panginoon. So, yun ang maganda sa Bible. Sinasabi dito, pinapaliwan, tinuturo sa atin, hinahayag sa atin, na lahat ng champion may fail din. Meron ding part na humaharap sila sa pagsubok.
Hindi pwedeng mag-champion ka na lang ng dire-diretso ng walang hindi ka dumaan ng hindi pagka-champion. Yung ganang ibig sabihin, may part na nag-weak ka. No? Gaya ni Pacquiao, hindi naman lahat panalo eh. Meron pa rin laro, meron pa rin laban na talo, tabla, o ano pa man dyan, may ganon. Same is true sa buhay din natin. Tayo nga, sumusunod lang sa kanila eh. Yung mga idol natin dito, yung mga sinusundan natin dito, may sablay din. Paano naman kaya tayo? Kaya aralin natin ngayon at matuto tayo sa buhay ni Abraham. Okay. Sabi ng Bible na si Abraham, Galatia 3 verse 7, na si Abraham ay ang father. Ayan, kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos, ang mga tunay na anak ni Abraham. Lahat ng mga nananalig sa Panginoon, hanggang sa atin ngayon, naniniwala, anak tayo ni Abraham. Kaya si Abraham ang tinawag na the father of faith. Matindi talagang title yun. Ama ng pananampalataya. Hindi na po basta-basta yung nakamit niyang posisyon, title o ano paman. Matindi. Pero kahit pa ang pinaka-man of faith, may fail din. May sablay din. At lahat talaga tayo sumasablay. No? Ang kahinaan ni Abraham ay ang kanyang pagsisinungaling. Nabasa natin kanina. Balak niyang magsinungaling. Nagpaplano siyang magsinungaling. At nangyari ito pagkatapos na siya tawagin ng Panginoon. Tuloy-tuloy pa po yan. Magsisinungaling pa siya sa chapter 20. Nasa chapter 12 pa lang tayo. Mayroon pa siyang gagawing ganun. Ang weakness niya, sinungaling siya. Now, may iba-iba tayo ng weakness eh. Iba-iba tayo ng mga kahinaan. So, ang trials na to, dumating sa buhay ni Abraham, hindi para ipahiya siya, kundi tinawag siya ng Diyos eh, tatawagin kita Abraham, kaso may kahinaan ka banda dito, sandali lang. Ano natin yan, ilalabas. Tapos aayusin natin, gagamutin, i-fix natin, para mas magamit mightily sa paglilingkod sa Diyos. So, ibig sabihin, constructive yung idea. Kaya may trials, para tayo ay lumago. Para tayo ay hindi bagsak, no? Para di ba? Kita mo, bagsak ka. Sabi ko na sa'yo, mahina ka eh. Hindi ganun. Kundi, kaya may trials para subukin tayo at lalong lumago sa ating pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. Tingnan natin. So unang punto na dapat nating tandaan kapag dumating ang pagsubok, unang punto na dapat nating tandaan, must expect trials. Dapat, ini-expect na natin na may pagsubok. Verse 10. Nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain yaon, kaya si Abraham ay dako pa sa timog, papuntang Egypt. Bumaba. Sa mapa po, Egypt nasa baba. Timog. Sa lupain ng Ehipto upang doon muna manirahan. Ang tao po, pag walang problema, walang pagsubok, tatlo. Una, kapag siya ay patay na, patay ka na, wala ka ng pagsubok. Di ka na makakaranas ng problema dyan. Pangalawa, kapag ikaw ay buhay naman, pero wala ka sa katinuan. Abnormal lang. Yung mga abnormal, wala namang problema yan eh. At anong gawin nila yan? Hindi nila iniinda yung problema dyan. Hindi nila alam yan na problema pala yan. Wala silang problema. Una, yung mga patay. Pangalawa, yung mga abnormal na hindi nawala sa katinuan. Pangatlo, kapag ikaw yung pinoproblema. Kapag ikaw na yung pinoproblema. Hindi mo pwede na walang problema, walang trials, walang pagsubok. Expect nyo na yun. Hindi pwedeng sasabihin nyo na, ayoko dyan, umiiyak ako dyan, nahirapan ako dyan. At dito nararamdaman. Expect mo na yun kasi
Package yun. Once na nakiisa tayo sa Panginoon, anak tayo ni Abraham sa pananampalataya, alam ka namang yung reward lang, kumbaga Jesus, kampi tayo ha, niniwala ako sa'yo, yung mga reward mo, yung mga mamanahin mo, di ba? Sabi mo, kabahagi ako, magmamana din ako. Oh, pero yung mga paghihirap, ayoko, hindi ako sali dyan. Hindi po totoo, hindi po tama yun. Nakiisa tayo kay Kristo, kaya si Kristo yung pag-ibig niya sa sanlibutan, inalay niya yung buhay niya, naghirap siya. Magkikiisa tayo dun sa hirap. Gusto din natin yung sanlibutan maakay papunta kay Kristo. Kaya may pagpapatawad, may pagtitiis, may pagtitimpi, may pagpipigil, may pagbibigay, may pag-aalay, may sakripisyo, may pag-ibig. Kasi nakiisa tayo, kaya iiyak tayo. Mahihirapan tayo. At talagang mayroon tayong dapat na pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo. Hindi po pwede na i-skip natin yon. Kasali po sa deal yun. Kasali po yun sa package. Hindi ko alam kung anong mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Basta meron. Sabi nila, pag naging Christian ka, anak ka ng Diyos, dapat mayaman ka, dapat wala kang problema. It's the other way around. Pag Christian ka, mas umi-increase pa nga yung pagsubok eh. Mas tumataas. Anak tayo ng Diyos. Tagalangit tayo. Hindi tayo taga dito. Kaya lahat dapat dito, hindi tayo aakma, hindi tayo huhulma. Kasi hindi nga tayo taga rito eh. Mahihirapan dapat tayo. Parang Amerikano, foreigner, pag pumunta sila sa Pilipinas, nahirapan sila kasi hindi nila to lugar, hindi nila atmosphere, hindi nila tubig, hindi nila kultura, hindi nila salita, hindi nila to lugar. Nahirapan sila, nagtatai sila, nag-a-adjust sila. Kasi hindi sila taga rito. Same is true sa atin. Dapat nag-i-expect tayo ng paghihirap. Kasi hindi tayo taga-mundo at nahihirapan tayo dito sa mundo. Tagalangit tayo. Anak tayo ng Diyos. Nagkaroon ng tagutom sa lugar na pinagdalhan ni Yahweh kay Abram. Sabi ni 12, meron ba tayo? Genesis chapter 12 verse 3, nasa taas lang ng ating Bible. Sabi ni Lord, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala ka sa marami. Ang sa iyo'y magpala ay aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa itihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila'y pagpapalain din. Yun lang din. Punta ka doon, sa promised land, i-bless kita, dami ang anak mo, hindi kayo mamamatay. Sinong mag-bless sa'yo doon, i-bless ko. Sinong magsumpa sa'yo doon, susumpain ko. Pumunta ka doon, Abraham. Nagkaroon ngayon ng tagutom doon sa pinagdalahan sa kanya ni Yahweh. Hindi alam kung ano, kung bakit tagutom, natuyuan ba, may sakit ba, may mga tipaklong ba, kumain sa mga pananim nila, wala bang ulan, hindi pinaliwanag ng Bible. So si Abraham nagaling sa Ur, sa lugar ng Ur, ang Ur po ay malapit sa kung ano yun eh, mayaman at babungang lugar, sagana. Kaya si Abraham ay sanay siyang may pera, sanay siyang mayaman. Kaya nga nung lumipat siya dyan eh, nung the next chapters pa, kinidnap si Lot, hinabol niya, mayroon siyang 318 men na well-trained. Ibig sabihin, dala-dala niya na yun. Kasama niya na yun. Madami sila, around 500. Mga ganun, ang bilang nung siya'y umalis. Eh, kasi pag binasa natin, pilit natin, sila lang dalawa, tatlo ni Lot. Hindi ganun. Lipat bahay ito eh. Lipat bansa, actually. Kaya, ngayon lang malamang na experience ni Abraham ang magkaroon ng tagutom sa lugar na yon. Kaya pinadala ng Panginoon ang trial sa kanya. Abraham, sandali lang, gagamitin kita eh. Kaya lang, may nakikita ako sa'yo na flaws. Kailangan ayusin natin yan. Ganito yan ayusin, kailangan ipadala ko to sa'yo. Sabi ng Bible, 1 John,
John chapter 15, verse 1 and 2. Ang Diyos, ang puno, at tayo ang mga sanga. At yung Ama ang taga-caretaker. Puputulin, ipuprune. Meron ba tayo? Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Ibig sabihin po, hindi po. Kaya cutting, pag sinabing nililinis, may pagputol na ginagawa, tinitrim ang puno. At pag sinabing cutting, mahapdi yun, masakit yung proseso na yun. Pero kailangan para mas lalong magbunga yung mga damage, yung mga walang pakinabang sa buhay, hindi mo kailangan na sanga, ay puputulin natin yan, Abraham. Kasi kailangan ka pang mas magbunga. At sa proseso po ng pagdidisiplina, pagtutuwid ni Lord sa buhay natin, hindi maganda talaga. Pag pinalo ka ng tatay mo, dinidisiplina ka, magtatampo ka pa eh. Di ka nakakain, magtago ka sa kwarto eh. Di mo kausapin. Kasi masakit yung palo, masakit yung hataw, masakit yung napapahiya ka. Hindi mo gusto natin gusto. Masakit ang pruning, ang pagpuprunes po ba, paglilinis. Nililinis. At ito, ang ginagawa ng Diyos kay Abraham. Kailangang putulan para magbunga. At kaya dumating ang trials na to kasi gusto ng Diyos ayusin yon sa buhay ni Abraham. Same is true sa atin. Kapag may trials, hindi pwedeng sabihin mo na, Lord, alisin mo sa akin to. Walang ganun. Lord, nandito na ang trials. Bigyan mo ako ng lakas. Turuan mo ako paano to mapagtagumpayan. Hindi pwede rin sabihin mo na, ba't sa akin pa ito napunta? Ba't hindi na lang sa iba? Sa bahay mo naman. Kung mo sa iba, namatayan, magtatanong ka, ba't ako ang namatayan? Ba't hindi sila? Bigay mo yung namatayan sa kanila. Nasunugan ka, magtanong ka, ba't ka nasunugan? Niloko ka, ba't sa atin pa? Kung gusto mo yung iba ang masunugan, maloko. Hindi ganun. Pag dumating sa buhay mo, yung pagsubok, mag-pray ka, Lord, paano ba ito gagawin? Paano ba ito harapin? Aalisin ng Diyos ang mga ugali natin na hindi sa Kanya. Aalisin ng Diyos yung mga makasalanan na ginagawa natin na hindi na naman sa Kanya. Yung tayo nagtitiwala sa sarili natin at hindi sa Diyos, aalisin yun ng Diyos. At lahat ng uri ng takot sa buhay natin. Ayaw ng Diyos na may takot, dapat lagi tayong palaban. Pag may problema, nandito na. Okay, ano kayang gagawin ko dito? Plan A. Plan B. Plan C. Hanggat umabot ka na sa kabilang Z. Dulo ng mga letter. Lahat ng plan gagawin mo na. Walang atrasan, walang ayawan. Ayoko dyan, mahirap doon. Ang ano ng mga tao doon. Ang hirap pakisamahan ni ano. Walang ganun. Mag-iisip ka kung paano mo gagawin ngayon yun. No? Bawat Kristiyano dapat nag-i-expect ng trials. Hindi dapat inaayawan yun. At hindi dapat nasasyak ka na, bakit? Walang ganon. Nandito na siya. Lord. Ganun lang. Point number 2, na dapat nating tandaan, must recognize temptation. Kapag dumating ang pagsubok, matik may kakabit yun. Ano? Siyempre, tukso. May tukso ang pagsubok kung paano ka ngayon magre-reply. Paano mo ngayon i-response yung bagyo sa buhay mo. Sinuntok ka, tinatayan ka, nilamangan ka. Ano ngayon ang gagawin mo? Siyempre, papatayin mo rin. Ganon. Aba, hindi pwede. Ano ako, walang isip? Hindi pwede sa buhay ko yan. Ako, malalamangan? Ganon ang mga isip natin. No? Pagdating ng pagsubok, automatic may pangalawa. Must recognize temptation. Dapat kaakibat nung pag-trials, nung pagsubok na yon, mayroong
temptation. Tingnan natin ang ginawa niya. Na 11, 12. Pagkakita, 11, nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya kay Sarai, "Asawa ko, ikaw ay maganda. Pag nakita ka ng mga Ehipsyo, baka patayin nila ako para makuha ka. Ang mabuti pa ay sabihin mong, magkapatid tayo, alang-alang sa'yo, hindi nila ako papatayin." Anong trials? Tagutom. Anong gagawin? Magsisinungaling tayo, gagawa tayo ng paraan. Pupunta tayo ng Egypt, aalis tayo dito sa Kanaan, sa promise ng Panginoon. Sabi niya, dito tayo, hindi, tagutom na dito, lumayas na tayo dito sa pangako ni Lord. Doon tayo sa Egypt. Sa mundo, sa bayan ng makasalanan. Punta tayo doon, ang gagawin natin doon? Naku, ang ganda mo pa naman, Sarah. Pag nakita ka ng mga tao doon, asawa mo ko eh, papatay nila ako para makuha ka. Kaya magsisinungaling tayo. Sabihin mo, na kapatid kita para masave naman ang buhay ko. Dalawang sablay. Una, inalisan niya, nilimot niya ang pangako ng Panginoon. Sabi ni Lord, pagpapalain kita doon, hindi ka mamamatay dyan. Nalimot niya dahil dumating yung pagsubok, hindi niya kineri agad. No, hindi lang makakain, nag-traitor na sa pangako ni Lord. Nalimutan na ang mga salita ng Diyos. Umalis agad. Nasa blessed place ka, nasa lugar ka ng pagpapala, nasa boundary ka ng Panginoon. Umalis ka pa dahil lang sa tagutom. Pangalawa, ang plano na magsinungaling. Dapat po maging aware tayo. Kapag may pagsubok, matik yun, may tukso. Tutuksuhin ka ang magdesisyon ng mali. Si Jesus, nung siya ay pinadala dito sa mundo para maglingkod, may pagsubok Kailangan siya ipako sa krus at ano. Anong tingnan mo nangyari sa kanyang tukso? Lapitan siya ni Satanas. O sige, talaga lang, kaya mo yan. Gutom ka na, di ba? Sambahin mo ako, bigay ko sa iyo lahat. Huwag ka na magpakahirap dyan sa mga taong yan. Ano ba yan? Mga nilikha mo lang yan. Gawin mong tinapay, gutom ka na. See? Kahit ang ating Panginoon, tayo din. Simple lang traffic lang. Matraffic ka lang dyan. Maghintay ka lang dun sa wala pang dumating. Mainit na yung ulo mo. Ano nang i-reply mo doon eh? High blood ka na kaagad. Mahirap ang mga temper pa naman. Ugali na ni Abraham na kapag mayroon siyang kausap niya si Lord, nagtatayo siya ng altar. Sumasamba. Nagsisik siya ng pangungusap ng Diyos. Pero this time, hindi niya ginawa. Agad siyang nagdesisyon at agad siyang nag-rely sa kanyang sarili. Di siya nagtayo ng altar, di niya tinaas sa Diyos, di niya tinanong ang Panginoon, at di niya hinanap ang kalooban ng Diyos. Sabagay, mahirap-hirap dito kay Abraham kasi wala pang Bible nun eh. Hindi katulad sa atin ngayon, may Bible na tayo na pagka tutukso tayo, may chance pa tayo magbasa sa mga history nila. Siya wala, siya yung nag-umpisa eh. Wala pang Bible, hindi siya ang nagsulat nito. Si Moises na ang nagsulat niya, doon yan sa Deuteronomy na. Matagal pa. Sablay, si Father of Faith. Sumablay. Father of Faith, pangako ng Diyos. Hindi siya nanampalataya, Father of Faith niya eh. Lahat po tayo sumasablay. Kahit ang champion na si Abraham ay mayroon din ganun. Verse 12. Pag nakita ka ng mga Ehipsyo, baka patayin nila ako para makuha ka. Ang mabuti pa ay sabihin mong magkapatid tayo, alang-alang sa'yo, hindi nila ako papatayin. Nang bumagtas sila sa hangganan, napuna nga ng mga Ehipsyo na maganda si Sarai.
Ibinalita ito ng mga pinuno sa paraon, kaya't inutos nitong kunin si Sarai at dalhin sa palasyo. Ay hindi nga nagkamali yung kanyang hinala. Si Sarah po ay, sabi ng Bible, napakaganda nga naman talaga. Bakit? Kasi yung life span din naman nila, matanda na si Abraham eh. Ay ilang taon si Abraham? 175. Si Sarah ay 127. Ang layo ng gap nila, kaya batang-bata pa talaga si Sarai. Kumbaga sa edad na, sa panahon natin ngayon, mga 30 years old lang, around 30s ng kanyang buhay. Kagandahan pa. Kagandahan pa. Kaya, paano masabi? Parang, oo, yan. Katulad ko pa. 30 lang naman din ako eh. Yan, may asim pa. Maganda talaga kasi bata pa. At yung asawa niya, siyempre may edad na yun eh. Edad na yun si Abraham. Kaya talagang pag na ano, agaw eksena agad, andito yung magtatay. Huwag ka malang ganon. Kasi nga si Sarai ay bata pa, kaya sabi na, naku Sarai, ang bata mo pa, ang ganda mo. Baka talagang mapagka-interesan ka ng mga Egyptian. At yun nga nangyari. Talagang pagkatingin ng mga Egyptian sa kanya, ang ganda. Bali-balita agad. Actually, kapatid niya naman talaga si Sarai. Sa chapter 20, verse 11, meron ba tayo nun? Yan, 11 and 12. Sumagot si Abraham, ang akala ko po'y walang takot sa Diyos ang mga taga rito at nangangamba akong baka patayin nila ako para makuha ang aking asawa. Ang totoo po'y kapatid ko siya sa ama at napangasawa ko siya. Half sister siya, pero half truth, half lie. Lie pa din yan. Pangalawa, ang motibo niya ay hindi maganda. Kaya siya magsabi na, kapatid, kasi para isave ang kanyang sarili. Ang motibo niya ay manlinlang. Pag wala ang ama sa babae, ang makikipag-negotiate ay ang kapatid na lalaki. Pag ba, nagkakagustuhan yung kapatid niyang babae, wala na silang tatay para makipag-transaksyon sa mag-arrange marriage. O ang kuya, ang inidil ng mga manliligaw ng babae. Kaya sabi niya, Sarai, at least kapatid mo, kung lalapit sila sa akin ngayon, save ako. Mantakin mo yung galit na yun. Baka sarili lang. Asawa mo. Sige lang Sarai, kasi habang nilalapitan nila ako at nakikipag-deal sila sa akin, mag-iisip siguro ako ng plano para makatakas tayo. Pwede din ganun. Kaya lang, hindi na niya natansya. Yung mga Egyptian, yung mga ordinaryong tao, pakikipag-deal sa kanya. Kaso mo, ang nakakita, ang paraon. Bay, walang negotiate sa paraon. Tinuturing na divine Diyos sa Egypt. Kung tinuturong natin si Yahweh, buong may-ari ng mundo, may lalang ng mundo, yung paraon nila, yun din ang trato nila. Divine. Sagrado. Kung ano magustuhan, yun, tama yun, walang mali. Walang negotiate din. Nagkamali siya ng kalkulasyon doon. Sablay. Bakit? Sabi pa naman ng Diyos, sa binhi kay Sarah magmumula ang isang pinangakong tagapagligtas, maghahari kailanman. Tapos binigay niya yung asawa niya. Paano na maanakan yun ng iba? Yung plano ng Diyos, tinaya niya dahil lang sa kanyang takot mamatay, takot magutom. Mawalan na ng asawa, mawalan na yung pangako ng Diyos, lahat na tinalikuran para lang sa takot. Takot na hindi makakain kasi takot mamatay. Hindi mo na yun eh. Lahat ng takot sa hay, takot sa tubig, takot sa duwanag, lahat ng yun isa lang. Bottom line, takot mamatay. Takot maghirap, takot walang pera, takot masaktan, lahat ng takot. Isa lang pinakaugat niyan, takot talagang mamatay.
Yun ang ginawa niya. Paano na yung pangako ng Panginoon na sa kay Sarah magmumula ang isang lahi, ang isang bansa na sindami, i-bless lahat sa pamamagitan ng binhi na yun. Naku, tuwa talaga si Abraham sa kanyang magandang plano. At tingnan nyo naman sa 16. Dahil sa kanya, kay Sarai, pati si Abraham ay tinanggap na mabuti at pinagkalooban ng mga kawan. Doon, maganda yung sali natin dito. Ng mga aliping babae. Ayan, tingnan natin. 16. At pinagpakitaan ito ng magandang loob si Abraham dahil sa kanya. At nagkaroon si Abraham ng mga tupa, ng mga baka, ng mga asno, ng mga aliping lalaki, ng mga alilang babae, hindi ko alam yung asna, at mga kamilyo. Yung asna, baka asawa ng asno. No. Mga, pansinin niyo po yung mga. Alam niyo ba sa panahon nila, yung mga camel, yung mga asno, yung mga baka, mga BMW po yan ngayon, mga Ferrari. Pangmayaman lang po, pag sumakay ka dyan, hindi mo maranasan na parang mainit, may rough road, wala. Tinapin mo pagiging mayaman dyan. Alam mo, pag sumakay ka ng mga ano dyan, hindi pa nakakasakay, pero sabi nila parang hindi na yata sumasayad eh. Hindi mo maramdaman na magsishake-shake ka dyan eh. Matindi yan ang mga Ferrari niya, mga sikat na mga sa panahon nila, mga Ferrari noon, no? Itong yaman na to, ay, naku, hindi po yan blessing. Kasi magiging problema yan, conflict yan sa susunod na mga chapter sa buhay ni Abram. At kahit yung mga alilang babae, dyan nagmula si Hagar. Mapapang asawa aanakan si Ismael, dyan din. Nagdala ng conflict sa kanya yan, sa buhay nila ni Lot. Ang dami na niyang yaman, nag-aaway na sila. Hindi magkasya. Naglaban na sila, si Lot, nagkasama na, papunta na doon sa Sodoma at Gomorrah. Conflict. Hindi po yan pagpapala na nagbumula sa Panginoon. Pag blessing po mula sa Panginoon, tahimik ang buhay mo. Blessing. Pero pag hindi sa Diyos yan na pagpapala, magulo lang. Magulo lang. Sabi po ng Proverbs, Kawikaan 10, chapter 2. Meron ba tayo niyan? Okay, meron daw. Thank you po sa ating... Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan. Ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Wala kang mahihita dyan. Pag perang galing sa masama, madali lang yan mawala. Sabi ng, wala pating idudulot na kabutihan sa'yo. Wala kang mapapakinabangan. Wala kang mahihita dyan. Mayroon kang mahita problema. No? Nagkagulo sila. Mga Kristiyano, we must expect trials and we must consider temptation. Pangatlo po tayo. We must consider consequences. No? Sa ating trials, ito yung tukso. Ano man ang reply mo, ginandahan mo o sumablay ka, ito ang consequence. Lalo na sa buhay ni Abraham, pinili niya magkamali. Pinili niyang matukso. Tingnan natin. 17. Sa ginawang ito, nagalit si Yahweh kay Faraon, kaya't siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakot-takot na karamdaman. Si Abraham ay pinatawag ng Faraon at tinanong, bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? Ang sabi mo'y kapatid mo siya, kaya ako naman kinuhang asawa. Hala, isama mo siya at lumayas na kayo. Inutos niya sa kanyang mga tauhan na paalisin ang mag-asawa, dala nila ang lahat ng ari-arian. Maganda din yung sali natin kanina. Yan. I-flash mo nga, please. Lahat ng Egyptians nagkaroon ng sakit.
Sa ginawang ito ni Abram, yung mga Egyptian, nagalit si Yahweh sa Paraon. Kaya't siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng sakit katakot-takot na karamdaman. O lahat sila nagkaroon ng sakit actually. Salot dahil kay Sarai na asawa ni Abraham. Kahit na sumablay si Abraham, tapat pa rin ang Panginoon sa kanyang pangako. Kahit na hindi tayo tapat kay Lord, si Lord, tapat pa rin sa atin. Nangako siya, sino man ang gumalaw sa'yo, sino man ang sumumpa sa'yo, susumpain ko. Sabi ng Bible, 2 Timothy chapter 2, verse 13. Sa kabila, no? Sa kabila ng ginawa ni Abraham na kalukuhan sa harapan ng Diyos, sa presensya ng Diyos, still ang Panginoon, pinarusahan niya ang Paraon at ang buong palasyo ng katakot-takot na salot. Kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Hindi niya na maalis yun na hindi siya pwede, hindi muna ako, traitor muna ako ngayon. Hindi kayang gawin ni Lord yun. Bakit? Nakakabit na sa kanya. Pagkatao, hindi niya kayang alisin ang pagiging tapat na Diyos. Kaya kahit sumablay ka ng paulit-ulit, ang Diyos, kahit kailan, stay sa pagiging tapat na Diyos. Amen po ba? Palakpakan naman natin sila. Tapat na nga eh. Sumablay ka na nga eh. Hindi na nga siya sumablay sa'yo. Ano pa rin pinapalakpakan? No? Sinalot. Siguro, lahat sa palasyo nagkasakit. Si Saray na lang ang wala. Oy, bakit wala kang sakit? Naku, alam ko na to. Sayawin nyo to, no? Ba't ikaw lang ang wala? Lahat ng mga Egyptian may sakit sa balat. Ikaw lang wala, Saray. Alam ko na to, kay Lord. Sayawin nyo to. Sandali, pupunta ako inimbestigahan. Malamang, umamin siguro itong si Sarai. Kaya sinugod. Kinumpronta si Abram. Ba't di ko sinabi? Sabi ka pa, kapatid. Kung pala asawa mo, kinuha ko to yung asawa kasi sabi mo, kapatid mo. Bakit mo to ginawa sa akin? Pati ka nagsabi ng totoo. Ang taking mo yun. Tanong sa kanya, no? Si Abram ay pinatawag ng Paraon at tinanong, bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit ka nang loko? Man of faith. Christian. Pangalawa, bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? At hindi ka na lang maging tapat, ba't ka pa nagsisinungaling? Nanloko. Ang sabi mo, kapatid mo siya, kaya ako naman kinuhang asawa. May salita ba dyan si Abram? As usual. Tamimi. Si man of faith. Tamimi lang, walang masabi. Sira ang testimony. No? Sa harap ng non-believer, sa harap ng pagan, pagano, taong walang Diyos, taong hindi kinikilala at ginagalang ang Diyos. Bagsak ang Christian testimony ni man of faith. Yung integridad niya, dinungisan niya, at sa kabilang dako pa, mas matino pa ngayon sa kanya ang walang Diyos. Bakit ka nang loko? Ba't mo ginawa to? Hindi tama yung ginagawa mo. Asawa mo yan. Ba't mo Ang tao patuloy na hindi nakakilala sa Diyos, ang nagturo sa Kanya, ang nagsabi sa Kanya, ang nag-rebuke sa Kanya, ang nagpahiya sa Kanya, para ipaalam sa Kanya kung ano ang Kanyang ginagawa. Nakakahiya. Mga Kristiyano, tayuan natin ang pagiging Kristiyano.
Lalo na pag dumating sa atin ang pagsubok. Hindi ko tinuturo to dahil magaling ako, na perfect to. Sablay po ako. Kaya dinadamay ko po kayo ngayon. No? Kung paano tayo nagre-response sa mga trials sa buhay natin ay napakahalaga, napaka-importante. Hindi lang po sa atin, sa akin, sa personal nating buhay, kundi sa ating mga pamilya. Magdadanas din sila ng apekto sa ginagawa natin na response sa pagsubok sa buhay natin. Hindi lang ikaw ang mag-aani ng ibubunga nun, kundi pati pamilya mo at higit sa lahat, kahit sa mga taong hindi na nanampalataya. Tayo nga yung modelo eh. Tayo nga yung ehemplo. Pero, sad to say, tayo yung sablay. No, maaaring ang buhay nila, patayin sila ni Yahweh. Buti, salot lang ang dinanas nila. Di pa sila pinaslang lahat ni Yahweh. Dahil sa kasalanan, pagkakamali ni Abram, naghihirap yung iba. Imbis na mabless sila sa buhay natin, umiiyak sila dahil sa ating patutuo, dahil sa ating pinamumuhay, dahil sa ating response sa pagsubok natin sa ating buhay. Si Abram po hindi niya na-handle correctly and accordingly yung pagharap niya, pag-response niya sa trials sa buhay niya. Therefore, kaya nga ngayon, siya ngayon ang modelo natin sa buhay natin bilang mga taong sablay din. Sinulat to ni Moises para mabasa ng mga Israelita. Malaman nila na ganyan ang nangyayari sa kanila. Punta sila sa Egypt, nagkamali, paglabas, mayaman. Ngayon, pinaalis sila ng Paraon. Dalhin mo na yan, asawa mo. Dalhin mo yung mga yaman, wala kang pakialam, dahil sa kayo. Ang yaman-yaman ni Abraham, siya umalis. Yang iya nga siya, sa susunod na yaman na ibibigay sa kanya, sabi niya na, kahit sinunod, di na ako kukuha dyan. Ayokong sabihin na pinayaman ako ng dahil dyan. Lumaban sila, nananalo sila. Hindi siya kumuha. Kahit sinulid, di ako gagalaw dyan. Natuto na siya. Ganon din sa atin ngayong araw na to. Matututo tayo ng maraming mga bagay na pwede nating i-apply sa ating buhay. Number 1, dapat tayo mga Kristiyano ay nag-expect na ng trial. Sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 12. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito hindi pangkaraniwan. Huwag na kayong masyak pag may trials. Meron at meron yan. Hindi pwedeng walain yan, hindi pwedeng hindi ka iyak, hindi pwedeng hindi ka maghirap, hindi pwedeng hindi ka magsasacrifice. Kasali po sa package yon sa paglapit natin sa Diyos. Next. James. Mga kapatid, maggalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Maggalak, mag-rejoice ka pa, mag-celebrate ka pa. Lord, natapos na ang bagyo. Meron na naman. Ano na naman to? Kabi-kabilaan. Ibig sabihin, tinutuwid ka ng Diyos, inaayos ka. Kung paano ka nagre-response, titinuin sa ng Lord hanggat hindi ka natututo sa lesson na gustong ituro sa ng Lord. Paulit-ulit yan sa'yo, mag-i-stay ka dyan. Dahil hindi pwede, hindi ka tatantanan ni Lord nang hindi ka titinuuban na dyan. Kaya kung papagad, kunin agad yung lesson na gustong ituro ni Lord. Mga anak ko, ganun. Pinapalo ko hanggat hindi mo tinatandaan to. Paulit-ulit kang ganito. Tinandaan niya na kaagad, hindi niya na inulit. O di, hindi niya naranasan.
Papaalam na siya lagi. Kasunod, Romans 5. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. 4. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Pag may problema, titibay ka, magiging matyaga ka na maghintay sa solusyon ng Diyos. Pag nagiging matino ka, nagiging maayos kang tao, hindi ka nagre-response ng wild, nagiging mahinahon ka, kalmante ka. At kapag nagiging maayos kang tao, nagiging umaasa ka, may inaantay kang pag-asa. Nagiging mapagtyaga at mapaghintay. Naaayos ang karakter mo, nabibuild up sa maayos na pamumuhay ang buhay mo. Eh dapat masanay ka na sa trials. Yun ang salita. Ini-increase niyan. May increase. Paglapit natin sa Diyos, may increase din yung trials. Palalim ng palalim. Yung mga malalalim na sa pananampalataya, hiningitian na lang nila yung mga gantong umpisa ng mga church problems, umpisa ng mga congregation problem. Hiningitian na lang nila yan. 10 na yung church nila, buong mundo na yung church nila. Alam na nila. Memorize na. Ang mahalaga, kaya dumarating yan, hindi para wasakin tayo, para ipahiya tayo, at ipamukha na tayo ay mahihina at sablay, kundi kaya dumarating ang trials na yon ay para tinuin tayo, palakasin tayo, at palalimin tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. At hindi sinabi dyan na, if trials come, walang if. Ang sinabi dyan, whenever trials come, kapag dumating, hindi sinabing baka dumating, walang baka. Anytime na dumating, dapat ini-expect natin yung mga problema. Si Joseph, na naginip siya na lahat lumuhod sa kanya, buwan, nanay niya, tatay niya, kapatid niya. Anong nangyari sa kanya? Binenta, naghirap. Si Moises, sabi, magiging tagapagpanguna siya. Ano nangyari sa kanya nung pinatay niya yung kapwa niya Israelita? Yung takbo sa wilderness ng 40 years. Prinsipe siya pero naghihirap siya, nagtago. Elijah, nagutom. Nilikod sa Diyos, tinawag ng Diyos, pinakamagaling, pinakamakapangyarihan, propeta. Pero walang makain. Darating po sa atin ang pagsubok. Huwag pong bukang bibig na bakit? Paano? Lord, paano to ngayon? Haharapin ko. Pangalawa, may tukso. Dapat aware tayo, every trials, may kasabayan. May tukso. Pili ka, lalago ka, o babagsak ka. Nasa'yo. Si Abraham, pinili niya ang mapalayo sa Diyos. Nilimot niya ang pangako ng Diyos sa kanya. Sabi ni Lord, pagpapalain ka, dadami ka dyan. O, dapat naisip niya, hindi ako mamamatay dito. Sabi ni Lord, dadami pa kami, hindi pa nga kami nag-aanak eh. Sisiw lang to, kailangan ko lang itong matapos. Nalimutan niyo yung pangako ng Diyos sa kanya. Pangatlo, para maiwasan mo. Iwasan natin, no? Na sumablay. Baka mapili natin yung B. Katulad ng pagpili ni Abraham. Dapat alam natin yung consequence. Sa gagawin mo ba? Sino kaya ang mag-aani niya? Alam mo si Abraham, namana ng mga anak niya to. Si Isaac, naging sinungaling. Jacob. Si Isaac, nagsinungaling din sa asawa niya. Parehas ang tatay niya. Hindi ko asawa yan, kapatid. Masunod niya si Jacob. Si Jacob, niloko niya yung sarili niya kapatid. At yung papa niya, niloko din niya. Yung 10 anak ni Jacob, bininta nila si Joseph. Mana-mana lang yan. Yun ang consequence. Mamanahin din yan ang mga anak natin kapag sablay tayo humarap sa pagsubok. Generation ang maapektuhan. Si Jonah, ba? Hindi niya sinunod ang Diyos. Yung lahat na nasa barko, halos mamatay na sila dahil sinishake na sila ng bagyo. Dadamay sila.
Isa sa mga paraan para malampasan natin. Paano natin i-deal ang temptation sa buhay natin? Isipin mo, kapag ginawa ko ba to, 5 minutong kaligayahan habang buhay na paghihirap. Yun ang isipin mo. Kasi yun ang iniisip ko eh. Lord, gusto ko to eh. Ang daling pangmundo. Sabi ng ating devotion kanina, baka mundo. Isipin mo yung effect. Pang-eternal. Pangatlo, kailangan natin yung grace of God. Tumingin ka sa biyaya, sa habag ng Diyos. Kahit na sablay-sablay, si Lord tapat pa rin sa'yo, hindi ka kailanman iniwanan ng Panginoon. Kung nabigyan niya ng sakit yung mga paraon at saka ng mga Egyptian, hindi kaya niya kayang bigyan ng pagkain si Abraham? Doon sa tagutom na yon. Kung nagtyaga-tyaga lang siya, baka pinadalan siya ng mana. Kayang-kayang gawin ng Diyos yun. Kung nagtyaga-tyaga lang siya, baka nakainom siya ng tubig sa bato. Ginawa ng Diyos yun sa mga Israelita. Kung nagtyaga-tyaga lang siya, katulad siya ni Elisha, kumukuha ang may dala ng pagkain niya. No? Pwede rin gawin ni Lord yung oil na hindi nauubos doon sa babaeng byuda. Pwede din gawin ni Lord yun. Nagawa ni Lord yun eh. Sa iba, kaya din yun sa kanya. Ang pag-provide ng Diyos ay walang limit sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Tinawag tayo ng Diyos. Responsibilidad tayo ng Diyos. Malaki ang barko. Kasing laki ng barko. Ang mga problema natin. Kasing laki ng dagat. Ang Diyos sa buhay natin. Mas malaki sa barko. Everything is under control sa Panginoon. Sabi ng Romans, chapter 8, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ibinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya kayang ibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Naibigay niya si Jesus Christ. Naibigay niya yung kanyang bugtong na anak, nag-iisang anak. Ano ba ang hindi niya kayang ibigay sa'yo? Pera lang? Pagkain lang sa tagutom? Ano ba yung hindi kayang ibigay sa'yo ni Lord? Kaya niya ibigay sa'yo kahit anong walang mahirap sa Panginoon. Dapat focus tayo sa Panginoon. Huwag mong tingnan yung problema. Darating yan. Matatapos din yung araw na yan. Malalampasan mo rin yan. Huwag mo natutukan yan. Yes, iiyak ka. Yes, mararamdaman mo. Yes, madadaanan mo. Mararamdaman mo yung rough road. Mararamdaman mo yung uncomfortable. Pero alaman mo sa utak mo, ay alam na ni Lord to. Alam ko na ending nito. Nangako na si Lord sa akin eh. Mayayari ko rin to. Mapagtatagumpayan ko rin to. Huwag na tayo pa-shake-shake pa. Matagal na tayo kay Lord. Tama na yung minsan. No? Si Abraham, sumablay siya dyan. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, siya lang ang nag-iisa, humarap sa matinding pagsubok, and yet, hinarap niya at nagtagumpay siya sa tukso ng walang sablay. Siya lang ang makakatulong sa atin. Nauunawaan niya tayo at kaya niya tayong gabayan para magawa din natin yun. Sa moment na tayo ay humarap sa ating mga pagsubok sa buhay. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin sa Panginoon. Bawat sandali sa habang buhay ay Kapatid, nanatili. anong pagsubok dumating sa buhay mo? At At paano mo hinarap ang pagsubok na yun? Hindi yan pinadala ni Lord para pahirapan ka. Hindi yan pinadala ni Lord para ipahiya ka. Pinadala ni Lord yan para mas kumapit ka sa Kanya. Yung mga flaws mo, aayusin niya.
Kasi gusto niya, mas tumino pa tayo, mas umayos pa tayo, at mas magagamit pa niya tayo mahintili sa kanyang lupasan. Para maiwasan, tumutok tayo sa Panginoon. At isipin natin yung consequence. No, hindi lang po tayo ang mag-aani. Yung testimony natin bilang Kristiyano, bilang tinawag ng Diyos. Huwag natin bahiran. Sa pagsubok na iyong pinahiling tulog at salamat, Panginoon, sa pagtugunan sa Hindi ka tatablahin ni Lord. Sabi ng Bible, wala siyang ibibigay sa'yo na hindi mo kaya. Kaya dumating yan sa'yo, ikaw lang ang makakapagtagumpay niyan. Ikaw lang ang meron. Nasa iyo lang ang abilidad para mapagtagumpayan mo yung pagsubok na yan. Kaya yan hindi binigay sa iba. Hindi nila kaya yan. Ikaw lang ang makakakaya yan. Tatanungin mo sa Lord, Lord, ba't ako? Kasi kaya mo. Kasi binigay ko na sa'yo. Nangako na ako sa'yo. Sasamahan kita hanggang sa dulo ng panahon. Naibigay ko sa'yo ang anak ko. Ano pa ba ang hindi ko kaya ibigay sa'yo? Sabi ng Bible, walang anumang hadlang makakapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Problema, kalaliman, kataasan, anghel, mga kapangyarihan, at kahit anumang nilalang ay walang makakapagpahiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Problema lang yan. Apakan mo yan, kapatid. Replyan mo yan ng may pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Pagpasalamat ka dahil may pagsubok ka. Ibig sabihin, tinitignan ka ni Lord, sinusubaybayan ka, at sinabantayan ka ng Panginoon. Dahil ang trials na yan, ang patunay na kasama mo ang Panginoon. Ang walang ang trials, wala si Lord sa buhay. Dahil kahit kailan, magpakailanman tutuwirin tayo ng Panginoon. Kaya, ang dapat natin sabihin kay Lord, Lord, salamat sa pagsubok. Lord, salamat sa trials. Lord, salamat sa pagtitiwala. Lord, salamat sa kalakasan na papagtagumpayan ko ng mga to. Lord, salamat. Dahil kaya mo binigay sa akin to. Tapos na to. Panalo na ako dito, Panginoon. Lord, salamat. Sa palagay mo pangit tingnan, sa palagay mo hindi magandang pangyayari, palagay mo lang yan, kapatid. Tingin mo lang yan. Tumingin ka sa view ng Panginoon. Yan ang kailangan mo. Yan ang dapat mangyari sa'yo. Diyan ka mas gagaling. Diyan ka mas magagamit ng Diyos. Diyan ka mas magiging mabuting Kristiyano. At diyan ka mas magtitiwala at magdedepende sa Panginoon. Panginoong Diyos sa makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kabutihan nyo, sa katapatan nyo, sa kapangyarihan nyo, at sa kadikalaan nyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na kahit paulit-ulit, sablay kami, hindi kami tapat sa iyo, nananatili ka pa rin tapat sa amin, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, buong puso, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Maraming salamat